we praise and worship your name, O God, and listen to your words, O Lord God. So we pray, Lord, that your anointing and the power, Lord God, will be with me as I share the word of God. And the message will be imparted, Lord God, sa mga kasamahan namin dito. At the message will remain in their hearts, O God. So thank you so much for everything. Just bless each one of us, O God, and give me makatulog, O Lord, as we listen to your words. We ask this in the name of Jesus. Everybody say, Amen. 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 Hallelujah. So, dahil kaayo tayo, karon, abi na ako, di na ako katindog in front of you. But the Lord is good. The Lord is good. Amen? Amen. Kaya ang tinuog yun, no, kanang, nanoy kay kalaban, no, na magsamok-samok sa tuwa. So, tingnan mo, nakatindig ako na yan, please God, because I declare it. What you declare and rebuke the enemy, hindi na siya madaog. Hindi na kung mo ano ka sa share of God. And we welcome the mother of Cherry, si Pakidino, si Sister. Okay, Edwin. Welcome. Amen. Welcome. So, ang message na ko kang buntag is from insecure to secure. Amen. Finding identity in Christ. Amen. So, usa man ang insecure. What do you understand by insecure? Sa Bisaya, di ko Oh, Bisaya, Tagalog, English. Sige. Gitera? Hindi po, iba po. Insecure parang ano siya. Yung feeling na may kulang sa'yo ba? Ano? Okay, insecure is parang anxiety, fear, may takot ka. And doubts. Nag-doubt ba? Takot na malabuan. So, mauting atong message karon kasi kasagaran mo karon ang mga tao na adi mga parang doubt sa ilang mga muna, yan na ay kahadlok sa ilang mga muna. And maugin niya ang ginabuhat karon sa kalaban na ma-insecure kita sa tanang bagay. No? Kung okay kita, no, kanang atong life is really nakafocus sa Ginoo. Kining insecurity, mawala din na siya. Amen. Kasi karami yun ang nakita, even pastors, no? Even man of God, nagkakaroon pa rin ng insecurity. Okay. So, saan nag-start ang insecurity? Sometimes, ang insecurity nag-start sa takot, fear. Pag may takot ng isang tao, hindi na yan siya nasa mind na niya yun all the time na, ay, ganun, baka ganun yan siya, baka ganyan. Ang dami mong masabi sa isang tao. And then, siguro sa child, sa child life ng tao, na meron siyang hindi magandang nakita sa kanyang parents, ganun. So, there are times na ganun, na-insecure ang isang tao. Now, katulad ng going to school, no? Kung hindi ka bright, tatawanan ka, sabihin ka, bobo. So, yan ang insecurity ng isang tao. Ayaw na mag-school kasi bobo nga siya. So, ano yan na yan sa mind niya na bobo, and hindi na yan mag-strive. So, yung mga tao ganyan, may insecurities, ipapakita niya sa mga tao na they are high and mighty. But these are the people who are insecure. Ay makita mo, wow, this is the leader that I need, no? Makita mo, leader siya, pero deep inside him or her, nasa insecurities, baka ma-reject siya. Isa yan, insecurity is rejection. Malabuan. Oo, malagbuan siya. O dahil isa malagbuan mo, kung ano, dili yung katalo. Ako yun, kasi di ba, kung taas ng mga grades sa school, na ako'y bright food, gusto niya siya yun, dili siya patalo, that is insecurity. No? Alam, masyado mong iniisip yung sarili mo. Okay? Yun ang root causes ng insecurity. So, fear of rejection. It says in Genesis 3:10, ito yung si Adam. Sabi niya, he answered, I heard you in the garden,
And I was afraid because I was naked, so I hid. Bakit nagtago si Adam? Bakit siya natakot sa Diyos? So, di ba sabi dito na fear, matatakot baka ma-reject. Dahil gumawa ng kasalanan si Adam. Kasi, ang sabi ng Diyos, nung na-create ang tao, sabi niya, you can have everything. You will have the dominion over the animals, and you can eat all the fruits here. Ibig sabihin, ikaw ang boss. But do not eat the tree in the middle of the garden. Ano yung tree na yan? The tree Tree of of knowledge. tree of good and knowledge. Okay. Yung tree na yan, ibawal yan. So, gikaon na nila. Sa pagkaon sa tree, dito na nila nagbalaan nga, nagkasala sila kasi nagkaroon sila ng tawagin malis. Malis kay nagkasala man. So alam na ng Diyos na nagkasala because sabi niya dito, sabi niya, nagtago manggod ko. So alam na ng Diyos na nagkasala siya. Okay? So, natakot siya, baka i-reject siya sa Ginoo. Ginoo Diyos, i-reject siya sa Ginoo. And then, coming sa Psalm 73 verse 22 to 23, ingon diri, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. 33. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. Tanawa ra niya, ang tao nga inosente, ang tao nga walay naibalaan. Like gisulti nimo na wala mo guguna kay baluana. So, parang kulang lang sabihin na, but I know you. Dili ko magkasala. Amen? Kasagaran sa tuwa nila existing, but they do not even know kung sagit ang will sa Father sa ilaha. Mo bitaw ng grabe na ang sala sa kalibutan kay wala din sila Ginoo. Amen. So, mo bitaw na nagsulti diri nga senseless. Ibig sabihin, walay pulos na tao ba? Ignorante. Sabi niya, siya mismo itong dito sa Salmo nagsabi. Pero sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. Ibig sabihin, kahit na ano ka, inosente ka, kahit na ano ka, ignorante ka, pag nakailan yun ka sa iya, gumitan yun ka sa Ginoo, nga dili yun ka mawala. Amen? Yung anak ang Ginoo. So that's precisely makita mo ang mga tao talaga may tututuang relationship, not religion, na I'm not carrying any religion. Wala akong nagdalaog, usa ko Pentecostal ko, evangelical ko, no. Ang dinala-dala dito is relationship with God. No, di ba? Kasi, alam mo, isa sa mga insecurities, gusto tigil ka nga, kana mag-good kuan o, kana mag-good padala nimo kanong babae, nagpadala nimo, mao pa na siya nagsulti sa kuang kauno na akong mansanas. Nag-link pa siya laing tao, na nakahibalo siya sa na ganong nakaon man siya. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon. You blame each other. Maski alam mo ang kasalanan mo, iputuro mo yan kasi siya para ikaw innocent. Justify. Justified ka na wala kang kasalanan. Amen. And kung nasanay ka ng ganyan, you will never be happy in life. Kasi it's better that you see a person in his positive side. Positive ba? Maski kung sa na siya, maski malagot ka na niya, but there is something positive sa iya. Amen? Kasi kung mahilig magod ka rin insecure, mahilig maghusga sa tao, huhusga ng anak sila, ayaw niya sila, anak, dagang nga resulti, dagang nga negative, katuloy dili tinuod, ang imong ginunahuna. Di ba? So, these are also sin. If you are an insecure person, it's also a sin. Like ito ngayon sa politics, I keep on listening to this woman. Ka-insecure din siya kaayo sa iyang posisyon. Gusto din siya higher up pa yun. Just like yung preaching ko last time sa inyo, si Saul na nahagbong yun siya, nalain na batasan. Insecure na siya kay gusto niya na apay mas magaling sa kanya si David. So, hindi niya gusto ang posisyon niya ihatag.
Di ba? Yan ang mga selfish na tao. So, dili sa Psalm 73, nasabi ko na yan, self-doubt. At saka yung past experiences, yan ang hindi mo yun, yan ang hindi mo makalimutan. Past experiences, let's say, experience mong boyfriend, na gibuli kasi mong boyfriend, or hindi maganda yung marriage, no? Madala din mo kasi planted na nasa imong nganong ako man, nganong maayo magkong tao, nganong ako man nganong sa ko aman, na wala man kung namalikas ug laing tao. I've been good for all these years. I've been good to people. Bakit ako ang tinamaan? Amen? So, sometimes, karamihan ng mga born again Christians, makaagigid na sila o pagsulay. Ang pagsulay, maugida ang test whether you have grown maturity in Christ. Nga naman, di ko born again, tanawan niya kinabuhi ko yung makaon. Di ba? Kasakaran anak yun, na dili ko gusto magpilin, dili na maayon akong naanan ako sa comfort zone. Nga pa mo born again ako nga, naglisod na sila. But look, dati-dati makita mo yung mga pastors, maglakaw, walay sakyanan, may makaon, may pamasahe. Kasi kadami kong mga kaibigan na pastor singana ba kinabuhi. But look at them now, na yung mga sakyanan. Wapo na yung life because obedient sila sa Ginoo. So kung lagi na, disobey, okay na good ka. Hindi din natin mo kung na, kung born again ka na, you are already in Christ. No? Dili na yung ka mag-dwell in the past. Whatever is your past is past. Let go of it. Otherwise, dili yung magbago imong kinabuhi kung you will not let go of your past. Amen? Amen. Sa Psalm 42 verse 4, when I remember these things, I pour out my soul in me. For I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise, with multitude that kept holiday, remembering first hurts. Kasi masama ang loob niya. Nung nagsama siya sa mga tao na kumakanta, nag-praise God, doon niya nakita talaga yung, nag-dwell siya sa house of the Lord, doon niya nakita na pwede niya pala alisin yung past hurts niya. Amen? Kasi pag yung past hurts niya yan, kasi it will keep on coming sa iyong mind. Until malulunod yun ka sa imong, malulunod yun ka for remembering these things ba? Na, ay, ani magud ko, dili na magud ko, mausap, na, all the time, kumusta ka na? Ready hapon. What a life to live. Pareha lang lahat. Of course, di nakapareha. Kung anak mo na sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, you will excel in all things. Amen? Kung mahiyain ka, mawala ng kayaan mo. Di ba? Ganon si Lord. Ganon kabait si Lord. Kahit na anong kasalanan mo, He will always forgive us. Sabi dito. Then, anong gagawin natin para mawala ito mga insecurities natin? O paano? Okay? Paano natin mawawala? Marami pa tayong example about insecurities, but are we not dwelling that? Kasi alam naman natin ang insecurities natin, di ba? Ang insecurities ko, may ako mag-speak in front of the people. Okay? Ganyan ako noon. But then, tinanggal yan ni Lord lahat. Amen. Doon mo nakita, uy, pwede pala ako, okay pala ako. Kasi hindi mo sinubukan. No, hindi mo sinubukan na ganyan ka pala, magaling ka pala. Amen. Kasi ang anak ng Ginoo, maayon din na sila. Okay, so, overcoming insecurity, ang pagtuo, faith. Amen? Hebrews 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do and see. Yung paniniwala natin sa isang bagay, kahit na hindi natin nakita, naniniwala tayo, confidence. So pag once kilala mo si Lord, kahit na hindi mo siya nakikita,
dahil naniniwala ka sa Kanya, no, confident ka. Ibig sabihin, you are authorized to do things na talagang gagamitin ka ng Panginoon na kung magpapagamit ka. Although you have not seen God, hindi mo siya kilala. O, di ba nagsisimba tayo? O yan, nagsimba lang. How about your relationship with God? Ang importante doon, yung relationship natin, I keep on telling you that relationship is very important. Like boyfriend and girlfriend, relationship, di ba? You will come to know a person, you will come to know them deeper. Pag, alam mo na, ganyan pala, ugali niya, blah, 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 but you will not dwell with this character kasi talagang mabago naman talaga yan. Okay. So, always trust in God's promises. Kung ano yung promise ni Lord sa iyo, na i-restore ka niya sa iyong alisin niya lahat ng kasalanan mo, maniwala ka. Amen. Paniwalaan mo yan because God is not a liar. Amen. Hindi na siya liar sa tinudra. Tinigil ang pinakalami na verse, humility. Paubos ba? Amen. Kasagaran din sa mga born again, paubos gina siya. Dili mo tanaw kita sa atong kauban, equal lang gina nimo. Dili gid ka naglabaw sa ilaha. Kaya kung naglabaw ka sa ilaha, ibig sabihin mayabang ka. Wala kayong humility. Kaya gusto mo kung sa Ginoo ka ng humble lang gid ka, maski gamit na ka, ibadilis ka na, makahiling ka na. You just remain as kung unsa ka pagkuha sa Ginoo sa imuha. Sa Philippians 2, verse 3-4, so pinili. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Dili na kasigigtan o sa sarili mo, interest pa sa imuha. Kung sa man na, makabenefit ba na sa kuha? Kung sa man na, anak, hindi lang ako. But if you start looking at the interest of others, matanaw ka, ay, kaluoy naman po si Juan, o, tabangan nila ako. Pag naandit kayo heart to help, na nagtanaw ka sa ako'y sakit, at sige lang, mas kainanglan na niya, gani, na, usually when we pray, we always focus on ourselves. Gina-focus na itong sarili na ito, kaya nag-aampo ta, Lord, nag-aay kong kwarta, Lord, nag-aay kong trabaho, Lord, nag-aay, kahit ako. Pagpuas mo, anak ka, Lord, si ganyan, tamagin, di ba, blah, tanawa. Ang blessings mo mag-overflow na, nga naman, na kinanglan ng isa katao ampo. Kinanglan sa isa katao, tagaan ni mo kanang kinanglan o caring. No? Usahay, naging kawawa sila, mga senior citizen, gidaan sa mga sa ilang mga anak. So, ang ikaw nga maduol sa imuha nga, nakudili sa imuha o sa imong problema, anak yun ba? So, if you start thinking not for yourself, but start thinking of other people, malipayon yun ka, wala mo na ginatawag na joy unspeakable. Amen? Dagan di tayo matunan sa salita, sa pulong sa Ginoo. So, pautan na itong overcome, gratitude, pasasalamat. Kaya yung mga kanta natin, mga worship, that is thanking God. Wala na nag-rituals, hindi ang buhaton, ana-ana, just sing the song, praises to God. Malipay ka kung nagkanta ka sa pulo, sa songs, kasi that is a love song for Jesus. Amen. Gratitude pa sa salamat. Kung naunsa yun ka, nag-heal ka sa Ginoo. Okay, balik na po ako ng akong friend na si Pastora Josie. And we started to pray for her sa iyang cancer. Yeah. Pero siya believe sa sarili niya. Believe siya na God will heal her. Sabi ng Lord, I will not leave you nor forsake you. Do not be dismayed. So, ibig sabihin, dili ka mahadlok, anak, no? So, siya, talagang she has the faith. Would you believe, nagpa-check up sila sa doctor. Nagpa-check up nila sa doctor.
kay ano na yun, libre man at sa Hong Kong ang check-up. Tanaw dito, wala na, cancer-free, and her organ is as young as 30 years old. Imagine mo, that is possible for all of us. Kaya nga ako kanina, di nagay ko katindog. Di na ko, kahapon pa ko. Ingon sila, kaprits ka, okay. Prits lagi ko. Katindog malagi ko. Nga nakatindog ko sa board nito because that is the will of the Father. Amen? Amen. So, gratitude. In 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, ang pagpasalamat sa Ginoo, masigamay, mga tao ingon, sa man siya, uy, magsulti na po siya, praise the Lord, salamat Lord. Kagamay na ana, tagaan na kag 100, praise the Lord na. Kahit kinsa man gagad sa inyo 100. Kung ano ay tao kita sa Ginoo, praise God. And every day, praise God. Sabi nga ni si JJ kung mag-pray, thank you for the air that we breathe. Kaya pag mata ni mo, buhi ka pa. Amen? Buhi ka pa. So, sakit lang muna sa mga kasagaran na ako, mga kaila, na dili gusto muminaw sa pulong. Okay lang, dili mo kumamugos. Now, you don't hear me talk about it. Basta once nagsalita ako sa iyo, sabi ako sa iyo about the Word of God. Dili na sila maminaw. I will stop. But they just don't know that kita, parang kita, dili lang ako. Messenger ka sa Ginoo to share the gospel of God. Amen? Kasi once na nadawat mo ang Ginoo, once na nagkaroon ka ng relasyon sa Ginoo, your life will be different. Will be different. Sa una, dili mo ni born again. Magtrabaho ko, maraming trabaho. Sa gabi, trabaho na siya. But when I got born again, when I asked God, ganyan ka, sabi nga ni Pastor Lolit, ano ba yun na siya kagusog sa Ginoo? Dili isambo. Nangayo ko, Lord, nag-iibig business na kanang unit, na walay lain. Praise God, dihatag sa Ginoo, asap gina. How much were we earning every month? Bako kayo. Business na kamo, own business. And God will give us kanang insight ba sa mga negosyo? Wala na yung pinaglisod. Hindi naman sabi dato kayo, pero wala pinaglisod ka ng to the extent na mag-utang ni o kwarta. No. That is how good it is. How good God is. God is. Just like, yun ang papasalamat mo. Sa liit na bagay, pasalamat ka. Kaya nga, dito, meron tayong worship, hindi lang tayo diretso-diretso nakaka-worship because meron dyan, kulang tayo. But I know God will provide for everything. When I started the church, Di provide sa Ginoo ang aircon, ang silya. Wala ko na ngayo. Niabot lang na siya, kaya naagitas nga insik. Amen? So now, I'm praying for that kasi di pa tayo doon. That God is going to use us with our neighbor, atong mga neighbors diri, tanan. Amen? Na masabtan na nila ang ibang lilo. Ano sa pikas? Hallelujah. Ang po na mo. Pero hindi ka born again na ba? Magkita na mo siya. Uy, born again. Mag-message mo sa ko na, attend ka sa mong church. Hindi, kailangan mo na diri. Pero born again na siya. Makita din mo ang music niya. Lahi na. Na, pasasalamat na lang talaga lahat. Amen? Labi kayo na siya. Kaya labi na kung kanang group of believers na yun, kung paunsa ka attend mo sa January para makita ang yun mo paunsa mag-worship ang mga dugay ng mga Kristiyano. Kita ka diha, sila, grabe yun, as in, that is the experience that they have. Amen? Glory to God. Sabi nga, beauty begins when you decide to be yourself. Kung i-accept nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, makita nimo ang background nimo, ang tanan na imong makita is beautiful. Amen ba? Maski unsa ka nakalagot nga isang tao na dili ka gusto sa iyaha, but then ang nasa iyo is always love. Amen? Amen.
Naadi pakita sa ang Ginoo sa imo ka ng pinaka-worst na tao na makaproblema din ka sa iyaha. Bakit kung na-love sa imo di yun ka mo give up sa iyaha. Amen? Ang lagi na siya, God is really good, and I hope that the insecurities that we have in the past, no? Burahan na, i-erase na, you live day by day. Amen? Dili ka mo, do not dwell in the past kasi yan ang makadaot sa imo. Usually, pag naakay pain, naakay kalagot sa katao, wala mo na-release. Ang sa may tabo sa imo ha, sama ng loob. Magkasakit ka pa niyan. Okay. I-mention ko na lang ito, DP Sarah. Nag-mention ka that this is Christmas, time to forgive, time to love. But, sabi niya, I cannot forgive. As your Vice President, I cannot forgive. And you know that we are praying for you, that God will change your thinking, that you will come to know God. Para sa iyo yan. We love you. Thank you so much. And we go to yung about fear, no? So, fear and doubt. Sa Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. Yung sinabi mo kanina. For I am your God, I will strengthen you and help you. So, kung naandit ka insecurity sa imong kinabuhi and you want to be delivered sa imong insecurities, we can always pray for you. Kung ano yung mga insecurities, ano yung past mo, so that you will be delivered from your past. Amen? And tapos, we should trust God in all times. Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. So, salamat I believe that kung sa man ang atong mga sa atong kasing-kasing na wala na itong na-release, na I can pray for you and release all this pain in our hearts. Let's all stand. Paano lang mas po, Lord Jesus, Lord Jesus, I believe, Lord God, I believe, Lord God, nadaghan pa'y nadaghan pa'y nabilin sa akong kasing-kasing kasing na wala ko nakapatawad. nga wala ko nagapatawad. Lord, nakailan ako nimo karon. Nakailan ako nimo karon. Salamat Ginoo, Lord. Salamat din, Na Lord. dili nimo bayaan. Dili nimo bayaan. Lord, salamat Lord sa imong gugma. Lord, salamat sa imong Nakailan ka na mo Ginoo, Lord. Nakailan ka na. Yes, Lord. Release us from this pain. Release us from this pain. Lord, release us that we can forgive Lord, release us that we can forgive others who have hurt us. others who have hurt us. Thank you, Jesus, O God, Thank you, Jesus, O that you will God, refresh our mind that you can refresh our mind every day. every day. That only Jesus That only Jesus will dwell in our will hearts. dwell in our hearts. We bless you. We bless you. We thank We you. thank you. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen.